Mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ng mga Navy SEAL habang naririnig nila ang desperadong pagmamakaawa ni Jessica Buchanan na iligtas ang kanyang buhay. Ang Amerikanang guro ay bahagi ng isang proyekto sa Somalia na naglalayong alisin ang mga landmine bago siya dinukot ng isang grupo ng mga pirata. Ngayon, siya ay may sakit, gutom, at nakakulong sa gitna ng disyerto, walang laban sa awa o kalupitan ng kanyang mga armadong bihag. Ngunit ang mga operatiba ng kilalang SEAL Team 6 ay handang gawin ang lahat upang mailigtas siya. Gayunpaman, sunod-sunod ang dumating na masamang balita. Dahil sa napakalakas na hangin, mapipilitan silang tumalon mula sa eroplano kahit lampas doble ang bilis ng hangin kumpara sa limitasyong karaniwang dahilan para kanselahin ang isang operasyon. Hindi pa roon nagtatapos ang kanilang problema. Kasabay nito ay nagkaroon ng solar storm na maaaring makapagputol ng komunikasyon sa radyo sa loob ng maraming oras. Ibig sabihin, kailangan nilang patunayan ang kanilang husay bago pa man sila makarating sa lupa. Sa ibang misyon, malamang na ipinagpaliban ito ng kahit isang araw. Ngunit alam ng mga mandirigma na wala ng 24 na oras si Jessica para maghintay. Kaya isinuot nila ang kanilang mga parachute, sinuri ang kanilang mga tangke ng oxygen, at tumalon sa madilim na kalangitan papunta sa isa sa pinakamatapang na hostage rescue mission sa kasaysayan. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Si Jessica Buchanan ay 32 taong gulang at nakatira kasama ang kanyang asawa sa isa sa mga mas ligtas na lugar sa Somalia. Kasama ang kanyang Danish na kasamahan na si Paul Thisted, nagtatrabaho siya para sa isang malaking humanitarian organization na nagtuturo sa mga bata tungkol sa panganib ng mga anti-personnel landmine na nagkalat sa buong bansa. Sa kanilang susunod na misyon, kailangan nilang bumiyahe malapit sa tinatawag na Green Line, isang hindi nakikitang hangganan kung saan nagsisimula ang mga lugar na kontrolado ng mga Islamist. Noong panahong iyon, napakadelikado na ng sitwasyon sa Horn of Africa. Halos regular na ang mga pambobomba at sagupaan ng magkakalabang tribo. Ngunit hindi nagtungo si Jessica sa Africa upang magtago lamang sa likod ng mga pader. Kaya ipinagpatuloy pa rin niya ang pagsasanay tungkol sa pag-iwas sa mga landmine. Sa simula, naging maayos ang lahat. Ngunit pagsapit ng October 2011 sa araw ng kanilang pag-uwi, tuluyang nagbago ang lahat para sa dalawang humanitarian worker. Ang unang nakapukaw ng hinala ni Jessica ay ang kanilang driver. Sa halip na ang dati nilang driver, isang lalaking hindi niya kailanman nakita ang naghihintay sa kanila sa kanilang Land Cruiser na maghahatid sana sa kanila sa paliparan. Mukhang nagmamadali naman si Paul kaya agad siyang sumakay sa unahang upuan na parang walang kakaiba. Dahil dito, nawala rin ang pag-aalala ni Jessica. Ngunit makalipas lamang ang halos 10 minutong biyahe, nangyari na ang kinatatakutan nila. Isang malaking sasakyan ang biglang humarang sa kanilang convoy at pinahinto ito ng sapilitan. Halos 30 armadong lalaki na may mga AK-47 ang sabay-sabay na bumaba mula sa ilang sasakyan. Sinimulan nilang hampasin ang mga bintana ng Land Cruiser habang nagsisigawan ng mga utos sa wikang hindi maintindihan ni Jessica. Bago pa niya lubusang maunawaan ang nangyayari, isang pirata na ang nakatutok ng sandata sa kanyang ulo. Samantala, marahas namang kinaladkad palabas ng sasakyan ang kanilang security advisor. Pagkatapos nito, isang armadong lalaki ang umupo sa bakanteng upuan at inutusan ang driver ni Jessica na umalis. Doon niya nalaman ang katotohanan, matagal na palang kasabwat ng mga dumukot ang kanilang driver. Hindi nagtagal ay muli silang huminto at inilipat sa ibang sasakyan habang patuloy ang sigawan ng mga pirata. Halatang pinagplanuhan ng mabuti ang buong operasyon. Napansin din nilang tila nasa impluensya ng cat ang karamihan sa mga kidnapper, isang halamang karaniwang nginunguya sa ilang bahagi ng Africa dahil sa epekto nitong kahalintulad ng amphetamine. Maya-maya, huminto ang convoy sa gitna ng walang taong lugar. Doon, pinaniwala sina Jessica at Paul na oras na ng kanilang kamatayan. Pinaghanda pa sila ng mga pirata na tila isasagawa na ang kanilang pagkitil. Ngunit sa huling sandali, muli silang ibinalik sa sasakyan. Hindi dahil naawa ang mga kidnapper. Alam nilang mas malaki ang makukuha nilang ransom kung buhay at walang malubhang pinsala ang kanilang mga bihag. Para sa mga pirata, isa lamang itong laro, isang paraan upang kutyain ang tila kawalan ng kapangyarihan ng kanluran. Samantala, para kina Jessica at Paul, nagsisimula pa lamang ang pinakamasamang bangungot ng kanilang buhay. Wala nang magawa sina Jessica at Paul.
Lubusan silang nasa awa ng kanilang mga bihag at hindi nila alam kung may nakapansin ba sa kanilang pagkawala. Ngunit sa kabilang panig ng mundo, mabilis nang kumikilos ang Washington. Hindi lamang nila nalaman ang nangyaring pagdukot sa dalawang humanitarian worker, agad na rin silang nagsimula ng mga hakbang upang mailigtas ang mga ito. Kaagad na ipinaalam ng humanitarian organization ni Jessica ang insidente sa embassy ng Estados Unidos sa Nairobi na siya namang agad na nakipag-ugnayan sa FBI. Mula roon, isa-isang tinawagan ang mga pamilya ng mga bihag upang ipaalam ang sitwasyon, pakalmahin sila, at pigilan silang gumawa ng anumang hakbang na maaaring makasagabal sa operasyon. Bago pa matapos ang araw na iyon, naipabatid na rin sa matataas na opisyal ng gobyerno ang buong pangyayari, kabilang na si Pangulong Barack Obama. Habang abala ang mga pirata sa paghahanda ng kanilang mga kahilingan para sa ransom, si Jessica Buchanan naman ay naging isa na sa pinakamahalagang prioridad ng White House. Kalaunan, ikinuwento ni Paul na ang pinakamagandang nangyari sa kanya sa gitna ng trahedyang iyon ay ang makuha siya kasama ang isang Amerikanong mamamayan. Hindi pa nila alam noon, ngunit kapwa ang mga bihag at ang mga pirata ay malapit nang matuklasan kung gaano kalaki ang ibig sabihin nito. Halos 3 buwan ang lumipas, ngunit bihag pa rin si Jessica. May isang magandang balita, buhay pa siya. Ngunit mas mabigat ang masamang balita. Sa kabila ng matagal na negosasyon, walang kasunduang nabuo. Tinanggihan pa ng mga pirata ang alok na $1.5 million na ransom. Halagang sapat na sana upang mabuhay sila ng komportable sa loob ng maraming dekada. Araw-araw, nilalabanan ni Jessica ang matinding gutom, nakakapasong init ng disyerto, at ang walang tigil na takot na anumang oras ay maaari siyang saktan o patayin ng kanyang mga bihag. At lalo pang lumala ang kanyang kalagayan. Nagkaroon siya ng urinary tract infection na kumalat sa kanyang katawan. Kung hindi ito magagamot, maaari itong ikamatay niya. Sa isang huling video na ipinadala sa mga awtoridad sa kanluran, magkasamang nagmakaawa sina Jessica at Paul na iligtas sila. Nakiusap silang maibigay agad ang hinihinging ransom. Kung hindi, ayon kay Jessica, maaari siyang makitil dahil sa kanyang impeksyon o tuluyang makitil ng mga piratang lulong sa khat, isang stimulant na madalas nilang ginagamit. Kinagabihan, habang nakatingala siya sa maliwanag na kalangitan na puno ng mga bituin, tahimik siyang nanalangin. Hindi niya alam na sa mismong oras na yon, libong milya ang layo, sinasagot na ang kanyang panalangin. Biglang sabay-sabay na tumunog ang 24 na cellphone. Ang mga lalaking sumagot sa mga tawag ay may mahahabang balbas, katawan na puno ng tattoo, at iba't ibang pangangatawan. Ang ilan ay kasinlaki ng oso, habang ang iba naman ay mistulang veteranong marathon runner. Ngunit iisa ang kanilang pagkakapareho. Makikita sa kanilang kilos ang lubos na kalmado, matinding kumpiyansa sa sarili, at profesionalismong bunga ng maraming taon ng pagsasanay. Lahat sila ay miyembro ng kilalang SEAL Team 6 at tinawag na sila para sa isang rescue mission. Sa loob ng mga sumunod na linggo, halos araw at gabi na nagsanay ang Blue Squadron ng SEAL Team 6 para sa pagliligtas kay Jessica. Paulit-ulit nilang naririnig sa kanilang isipan ang desperadong pagsusumamo ni Jessica mula sa video. Marami na silang nahabol at napatumba na ilan sa pinakamapanganib na kriminal at terorista sa mundo. Ngunit kapag buhay ng mga babae at bata ang nakataya, lalo silang nagiging determinado. Pagsapit ng January 25, 2012, dumating na ang pinakahihintay na araw. Si Pangulong Barack Obama mismo ang nagbigay ng pinal na pahintulot upang simulan ang rescue operation. 24 sa pinakamahuhusay na mandirigma ng Estados Unidos ang maglalagay sa panganib ng kanilang sariling buhay upang mailigtas sina Jessica at Paul ng ligtas at walang pinsala. Simple ngunit napakapanganib ang kanilang plano. Magpaparachute sila sa himpapawid ng Somalia at saka maglalakad ng palihim patungo sa kampo ng mga pirata upang hindi mahalata ang kanilang pagdating dahil sa ingay ng mga helicopter o sasakyan. Sa base militar ng Amerika sa Djibouti, humigit kumulang 500 milya mula sa kinaroroonan ni Jessica, pinagsama-sama ang lahat ng tauhan, kagamitan at suportang militar na kakailanganin sa operasyon. Sa puntong iyon, lumampas na sa $100 million ang kabuuang gastos ng misyon. Ganoon kalaki ang handang gastusin ng Amerika upang mailigtas ang kahit isang mamamayan nito.
Matapos ang huling paghahanda, sumakay ang mga Navy SEAL sa kanilang C-130 transport aircraft at lumipad patungong Somalia. Kapansin-pansin na maging ang mga piloto ay kararating lamang mula sa halos 9 na oras na paglipad. Ngunit sa kabila ng pagod, isinagawa nila ang kanilang tungkulin na parang ordinaryong misyon lamang. Lahat ng mata ay nakatutok sa operasyon, kabilang ang kay Pangulong Obama, na personal na mino-monitor ang bawat galaw nito sa pamamagitan ng live feed. Kalaunan ay nalaman na balak sana ng mga kidnapper na ilipat ang kanilang kampo sa mismong gabing iyon. Ngunit dahil nakakain sila ng sirang karne at nagkasakit, napilitan silang manatili sa kanilang kinaroroonan. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, isa pang malaking problema ang sumulpot. Isang napakalakas na solar storm ang sumiklab at tumama sa magnetic field ng mundo na nagbabantang sirain ang komunikasyon ng buong rescue mission. Napakalakas ng solar storm na tumama sa magnetic field ng mundo kaya naapektuhan ang mga radio wave. Dahil dito, halos naputol ang komunikasyon ng rescue team sa iba pang mga support unit. Sa pinakamasamang posibleng mangyari, wala silang maaasahang quick reaction force, walang maipapadalang sitwasyon report at wala ring agarang suporta mula sa himpapawid kung magkaroon ng labanan. Hindi pa rito nagtatapos ang kanilang pagsubok. Mahigit doble ang lakas ng hangin kumpara sa limitasyong karaniwang dahilan upang kanselahin ang isang airborne mission. Ngunit para sa pagliligtas kay Jessica Buchanan, hindi sapat ang panahon para maghintay ng mas magandang kondisyon. Alam ng lahat ng 24 na operatiba na nasa eroplano ang panganib na kanilang haharapin, ngunit walang sino man ang umatras. Makalipas ang halos 3 oras na paglipad, narating ng C-130 ang itinakdang drop zone. Tahimik na tumayo ang mga SEAL mula sa kanilang mga upuan. Isa-isang ikinabit ang kanilang mga tangke ng oxygen. Ilang segundo lamang ang lumipas, sabay-sabay silang tumalon mula sa mahigit 20,000 feet ang taas habang hinahampas ng halos 40 knot na hangin. Ilang segundo pa lamang ng free fall ay umabot na sila sa bilis na humigit kumulang 120 miles bawat oras, isang bilis na karaniwang umaabot lamang ng mga profesional na skydiver sa halos perpektong kondisyon. Sa kabila ng halos imposibleng panahon, matagumpay pa ring nakalapag ang karamihan sa mga operatiba. May ilan lamang na natangay ng napakalakas na hangin at kinaladkad ng kanilang mga parachute ng daan-daang metro sa kapatagan bago tuluyang nakawala. Pagkatapos tiyaking ligtas ang bawat isa, mabilis nilang isinuot ang kanilang combat gear at binalot ang kanilang mga sapatos upang mabawasan ang ingay habang naglalakad. Mula roon, kailangan pa nilang tahimik na maglakad ng ilang milya sa mainit na gabi ng Somalia kung saan ang temperatura ay lampas 100 degrees Fahrenheit. Matapos ang halos 1 oras na walang imik na pagmamartsa, narating nila ang huling taguan bago simulan ang paglusob. 500 metro na lamang ang layo nila sa kampo ng mga pirata. Habang papalapit, ilang beses nilang binago ang direksyon ng kanilang paglakad upang laging nasa kanilang harapan ang hangin. Sa paraang iyon, hindi maaamoy ng mga bantay ang kanilang presensya. Sa ganitong klaseng operasyon, bawat maliit na detalye ay maaaring magpasya kung magiging matagumpay o mauuwi sa trahedya ang buong misyon. Malaki ang kaibahan ng hostage rescue sa karaniwang operasyon sa digmaan. Sa ganitong misyon, mas mahalaga ang buhay ng bihag kaysa sa pagpatay sa kalaban. Kung kinakailangan, handang tumakbo ang mga SEAL sa gitna ng rumaragasang putok ng machine gun kung iyon lamang ang paraan upang mailigtas si Jessica. Ang pinakamahalaga sa puntong iyon ay manatiling hindi natutuklasan hanggat maaari. Ngunit kapag nagsimula na ang pag-atake, bawat segundo ay magiging napakahalaga. Muling nagsimulang kumilos ang 24 na mandirigma. Hindi nila alam na magsisimula na ang pinakamahabang oras ng kanilang buhay. Sa puntong iyon, sapat na ang lapit nila upang marinig ang mga tinig ng mga pirata. Ang tanging nagtatago sa kanila ay ang makapal na dilim ng gabi, parang mabagal ang takbo ng oras. Dahan-dahang isinusulong ng bawat operatiba ang isang paa, saka ililipat ang bigat ng katawan bago maingat na ihakbang ang kasunod. Pinangunahan ng grupo ng veteranong SEAL na si Justin Sheffield. Sa isang simpleng senyas ng kanyang kamay, mabilis na kumalat ang mga operatiba sa kaliwa at kanan upang maipwesto ang pinakamaraming sandata habang iniiwasang mapunta sa linya ng putok ng isa't isa. Samantala, pumuwesto naman ang mga sniper sa magkabilang gilid ng pormasyon upang bantayan ang paligid at protektahan ang kanilang mga kasamahan. Habang sabay-sabay silang sumusulong, minamasdan nila sa pamamagitan ng kanilang thermal scopes ang bawat galaw ng kampo. Hindi nagtagal,
Napansin nilang tila naging balisa ang isang Somali na bantay. Maya-maya, ginising nito ang iba pang mga pirata. Dahil dito, bahagyang binilisan ng mga SEAL ang kanilang paglapit, ngunit nanatiling kontrolado at tahimik ang bawat kilos. Itinutok ni Justin Sheffield ang infrared laser ng kanyang armas sa isa sa mga Somali guard. Hindi na niya kailangang magsalita, isa-isang ginawa rin ng iba pang operatiba ang parehong hakbang. Hindi nakikita ng mga pirata ang mga infrared beam dahil wala silang night vision equipment. Gayunman, ramdam nilang may kung anong gumagalaw sa kadiliman. Pagkatapos ay biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na clack. Sa isang iglap, tuluyan nang nabasag ang katahimikan ng gabi. Sa isang iglap, isinaksak ng mga pirata ang kanilang mga bala sa mabibigat na PKM machine gun at mabilis na pumuwesto. Itinuro nila ang kanilang mga armas sa direksyong pinanggalingan ng ingay na kanilang narinig. Napansin ito ng mga Navy SEAL kaya lalo nilang binilisan ang kanilang paglapit. Sa puntong iyon, hindi na ang katahimikan ang pinakamahalaga kundi ang makarating agad sa mga bihag bago tuluyang sumiklab ang labanan. At iyon nga ang nangyari. Isang nakakabinging putok ang biglang bumasag sa katahimikan ng gabi. Unang bumuga ng bala ang machine gun ng mga pirata na nagpapakawala ng mga nakamamatay na 7.62mm na bala patungo sa mga operatiba. Kasunod nito ang sunod-sunod na putok ng mga AK-47. Ngunit handang-handa ang mga sniper ng SEAL Team 6 para sa eksaktong sandaling yon. Halos kasabay lamang ng unang putok ng kalaban ay mabilis nilang pinatahimik ang mga machine gunner sa pamamagitan ng eksaktong mga bala. Pagkatapos nito, agad silang naghanap ng panibagong target na tila bawat putok ay pinag-isipan ng mabuti. Habang nagpapalitan ng putok ang magkabilang panig, patuloy ding sumusulong ang mga Navy SEAL papunta sa kinaroroonan ni Jessica. Alam nilang hindi sila maaaring magkamali. Sa isang katulad na hostage rescue operation noon, nabigo ang French Special Forces na maagaw agad ang kontrol sa sitwasyon. Dahil sa pagkaantala, nakitil ang bihag bago pa siya mailigtas. Ayaw na ayaw mangyari iyon sa pagkakataong ito. Lahat ng operatiba ay handang ibuwis ang kanilang buhay upang hindi maulit ang ganoong trahedya. Nagbunga ang daan-daang oras ng kanilang pagsasanay sa firing range at mga simulation sa ilalim ng matinding pressure. Sa gitna ng putukan, namataan nila ang dalawang piratang may hawak na AK-47 na nakabantay mismo kay Jessica na noon ay nakayuko sa lupa. Agad humiwalay sa formasyon si Justin Sheffield kasama ang isa pang SEAL. Sa pamamagitan ng mabilis at eksaktong putok, tuluyan nilang pinabagsak ang dalawang armadong pirata bago pa makapanakit ang mga ito. Nang makita ni Sheffield ang mukha ni Jessica, hindi na siya nag-atubili. Agad niyang tinakpan ng babae gamit ang sarili niyang katawan upang protektahan ito laban sa mga bala na nagmumula sa iba't ibang direksyon. Ilang segundo lamang ang lumipas ay dumating pa ang iba pang SEAL. Sa loob ng ilang saglit, napalibutan si Jessica ng maraming hanay ng mga pinakamahusay na mandirigma sa mundo na nagsisilbing buhay na kalasag laban sa anumang panganib. Bagamat karamihan sa kanila ay may sariling asawa at mga anak na naghihintay sa kanilang pag-uwi, mas inuna pa rin nila ang kaligtasan ng kanilang mga bihag kaysa sa sarili nilang buhay. Samantala, isa pang operatiba ang sumagip kay Paul Thisted at itinago rin siya mula sa walang tigil na putok ng mga pirata. Hindi nagtagal, isa-isang napatumba ang lahat ng 9 na pirata, unti-unting tumahimik ang putukan. Kaagad na binuhat ni Sheffield si Jessica sa kanyang balikat at mabilis na tumakbo palabas ng kampo ng mga pirata upang mailayo siya sa anumang natitirang banta. Habang tumatakbo sila, bumuo naman ang iba pang SEAL ng isang buhay na pader sa kanilang paligid, handang sumabak muli sa labanan kung kinakailangan. Matapos ang nakakapagod na pagtakbo kasunod ng matinding bakbakan, inihatid ni Sheffield si Jessica sa mga para-rescue jumper ng US Air Force, ang espesyal na unit na responsable sa pagsagip at pagbibigay ng agarang lunas sa mga nasagip. Hindi pa rin makapaniwala si Jessica na nailigtas na siya ng kanyang mga kababayan. Habang nanginginig sa kaba, nagtanong siya, paano kung may dumating pang iba? Paano kung bumalik sila? Malamig ngunit puno ng kumpiyansang sumagot si Sheffield. Kami ang SEAL Team 6. Kikitilin namin ang sino mang magtatangkang pinsalain ka. Sa simpleng sagot na yon, kitang-kitang nabawasan ang takot ni Jessica. Ang balbasing mandirigmang nasa kanyang harapan ang siyang nagligtas sa kanya mula sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Bago tuluyang umalis sa lugar, pinasabog ng mga SEAL ang imbakan ng armas ng mga pirata upang hindi na ito magamit muli.
Ngunit hindi pa tapos ang kanilang misyon. Kailangan pa nilang maglakad patungo sa landing zone kung saan naghihintay ang helicopter na magpapalabas sa kanila mula sa Somalia. Sa bawat kakaibang ingay na kanilang naririnig at sa bawat ulat tungkol sa posibleng paparating na kalaban na pumapasok sa radyo, ilang segundo lamang ang kailangan upang muling mapalibutan si Jessica ng mga Navy SEAL na handang gawing panangga ang sarili nilang katawan. Sa kabutihang palad, wala nang sumunod pang bakbakan. Kasama ang mga Navy SEAL, mabilis na tumakbo si Jessica patungo sa naghihintay na Black Hawk helicopter, ang sasakyang magdadala sa kanya tungo sa kalayaan. Sa kanyang likuran ay iniwan niya ang mahigit 3 buwang pagkabihag sa kamay ng mabibigat na armadong pirata. Sa loob ng mga buwang iyon, hindi siya kailanman nakakasiguro kung mabubuhay pa siya hanggang sa susunod na araw. Ngunit dahil sa walang pag-iimbot at walang takot na sakripisyo ng mga miyembro ng SEAL Team 6, natapos din ang kanyang bangungot. Habang iniisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, lumuhod sa kanyang harapan ang isa sa mga sundalo. Tiningnan siya nito sa mga mata, iniabot ang isang maayos na nakatiklop na bandila ng Amerika at buong paggalang na nagsabi, "Welcome home, Jessica." Sa simpleng katagang iyon, tuluyan nang natapos ang isa sa pinakamatapang at pinakamatagumpay na hostage rescue mission sa kasaysayan.